Hello mga mamis, for today's video, ang gagawin kong cake, yung monthly milestone ko na mga Naruto video beast. Kaya lang, since tapos na yung 9-tailed na beast, ang gagawin ko ngayon ay madali lang. So, logo lang to ni Naruto. So, napakadali lang. So, una ko nga nilalagay yung dedication. Tapos ko na nga pala lagyan, in-airbrush ko lang yung kulay blue. Tapos, parang may effect kasi siya na parang may part na ma-dark. Tapos light, kaya mapansin nyo ganyan, patsi-patsi yung pagkakabi niya. So, una ko nilagay yung dedication kasi nga madalas hindi ko nasasakto tong dedication kapag arc. And then, ayan, nilagyan ko na ng shape na bilog para may guide ako. Tapos, naglagay na ako ng outline na light blue color siya para kahit pa paano. Yan yung gagawin kapag para hindi mag-bleed yung kulay. Kasi kapag idiniretso mo dyan yung kulay like red yan or yung white, mag-bleed sa lighter color yung mas dark na kulay. At least yan, pag may outline na ganyan, para bang nagmi-meet halfway yung dark color at saka light color. Una muna mag-absorb ng kulay ay ang outline, parang ganun. Tapos nalalak siya, hindi siya mag-stain doon sa paligid kasi nga, yung outline yung mag-absorb na light color or basta light color siya. Kung white yan, then white siya. Pag ginawa mo kasi dark blue din yung outline, mahahawaan niya yung light color which is yung white. Kaya dapat light lang na blue, ganun. Tapos kung mapansin nyo, diba, ayan, nasa loob na part yung red para hindi humawa siya sa gilid. Parang nagkakaroon siya ng shadow effect kasi kapag ganun na walang outline yan eh. Kumbaga, ayan, ang una mag-a-absorb yung light blue, hindi kakalat, walang shadow na mangyari. Tapos, yung sa itaas na part dyan, ay kumbaga, ayan, makita nyo sa part na outline niya, kumbaga, nakahang ba yan siya para hindi nakikita yung light blue, parang ganun siya. So, kumbaga nalalak niya yung kulay. So, yan yung technique para hindi siya ganun na mag-stain or hindi siya ganun mag-bleed, diba? And yung nagtatanong nga pala kung anong ginagamit ko, piping bag lang po yan siya, na ginugupitan ko lang, tapos mas madami yung icing. Gamay ko na kasi yung sa piping bag, kumbaga yung lambot niya, mas nasanay na akong pigain. Tapos, bago nga pala akong nagpa-pipe minsan ng ganyan, nilalapirot or pansin yan, diba? Madami yung icing na nilalagay ko. Mas controlled nyo kasi yung pagsulat kapag madami yung icing sa piping bag. Tapos yan, tinutusok ko ng toothpick yung dulo para bilog yung shape niya. Mas maganda yung agos niya. And bago ko siya i-pipe, kini-squish ba? Basta nilalapirot ko ba yung yung icing muna para ma-release yung air pocket and maganda yung outcome. So yun lang mga mami, salamat sa inyo.